Kasi kinonfirm na rin ni Secretary Abalos. Pero, sir, pwede nyo maipaliwanag yung mga nangyari kanina, like 1 p.m. na napakaraming police ang pumasok sa loob ng compound. Well, kanina we have our plans. After the Senate investigation, nagkaroon tayo ng magandang mga pagbabasihan ng panibagong trabaho. Well, I think it bore the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in QOJC. Pasensya na po kayo. Talagang ito ay trabaho lamang. Ako'y nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon at wala tayong mga seryosong sakitan na irreversible. So I do hope na in the future naman magkaintindihan na ulit tayo. Sir, are you ready na for the strings of cases na ipafile daw sa'yo? Okay lang. It's part of the job. Medyo yun ang isa na next phase ng ating paghahanda ngayon. Sir, pwede po paulit, paano nahuli sa kamay ng autoridad si Apollo? Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito ng ating mga reporters, ulitin ko yung mga tanong kanina nung wala pa kayo, ay may aeroplano nga nung dumating ng Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. I think. Dito po dumating. Dumating sa Davao. Sa TOG 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles on convoy. Yeah, may convoy na nakita, sabi niyo, di ba? Tapos it was led by our Abseo 11. RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Apo. I really do not know the details. Pakitanong niyo na lang ko si SILG kasi siya talaga